Welcome to Sadie's Podcast, a podcast where we explore the different challenges and experiences that come with growing up and navigating through life. Whether you're in your teens, 20s, or beyond, this podcast is for you. In each episode, we'll be discussing a variety of topics that affect us all, from personal development and relationships to career and spirituality. We'll be exploring these topics with a fresh perspective and an open mind. Our goal is not to have all the answers, but to create a conversation that empowers us to figure out life together. So if you're ready to explore the ups and downs of life and learn from our guest experiences, then this is the podcast for you. I'm your host, Cedric, and I can't wait to grow and figure life out with you. Let's get started. Hello everyone, Sadie here and welcome back to my podcast, Sadie's Podcast. I know, ang tagal ko nang hindi nakapag-upload ng content, mga 3 months na. Well, sobrang busy, walang time. So ngayon, day off ko, so sabi ko, okay, kailangan ko nang mag-upload ng content kasi hindi ako nakapag-upload ng isa sa 3 buwan. So, andito na ako ngayon. So, short share ko lang yung mga nangyari lang sa akin for the past months. Before anything else pala, i-share ko lang sa inyo kung ano yung na-discover ko. Actually, na-discover ko na to a long time, pero I think this is the time kasi ako maisip na content. So, share ko sa inyo. So, as you can see, gumagamit ako ng iPhone 14 ko na device to record this content. And nakikita nyo may blurred yung background. Ganda, no? And then, nakatitig ako dito sa side na to. It's because nakalink yung iPhone ko sa may MacBook. So, at least na monitor ko yung feed kung ano bang itsura ko, diba? Ganun. So, meron kasing feature si macOS na tinatawag na video effects. Sa video effects na yon, merong tatlong features. Center stage, portrait, at studio light. Yung center stage, every time na mag-move ka, yung lens, nadedetect niya kung saan ka na side na galaw. So, sinusundan ka. So, ganito. Example. Ayan. Diba? Ganyan siya. Center stage siya. So, every movement, pumupunta ka sideways, yung lens, nagbo-move din siya. So, center stage. Ang isa naman is portrait. As you can see, naka-blurred na yung background. Kapag di-disable ko yan, makikita nyo yung likod kung anong meron. So, merong serials, merong balikbayin back sa likod. Kapag i-enable mo yung portrait, blurred na siya. Diba? Yung last naman is studio light. So, yung ganyan siya. Hindi maganda, parang naka-overexposure yung footage. Kapag studio light mo lang yan, ayan, edited na siya. Maganda na yung quality. At if curious kayo kung anong microphone ang ginagamit ko, I'm using Holy Land microphone for vlogging and podcasting. So, 2 receiver at isang transmitter. Yung transmitter naka-connect na siya sa iPhone and 2 transmitter tapos rechargeable case. Hindi ko ginagamit yung Sony ko. It's because medyo technical siyang i-assemble. So, dito lang siya. Ayan. Ginagamit ko lang to kapag magpipicture, photography, kasi may lens na ako na f1.4. So, yun yung ginagamit ko siya for still shots. Maganda tong iPhone 14 kasi, or yung iPhone kasi, napaka-portable niya at saka wireless na siya. Anyways, back to our topic. I-share ko lang yung experience ko applying UK VI or pag-apply ko sa UK VI, sa UK, United Kingdom Visa Immigration. Kasi dito kasi sa Abu Dhabi, merong third party na may third party na nagpa-process on their behalf at yan ang VFS Global. Yung VFS Global, sila yung nagpa-process, sila yung nag-accept ng payment, ginagather nila lahat ng mga documents mo and then they are submitting it to the embassy. So, UK Embassy. Tama doon. So, ang ginawa ko, I prepared the documents which is needed. So, nag-prepare ako ng NOC. Yung NOC na yun, makukuha ko yan sa company. Nakuha ko yun sa company ko, salary certificate, bank statement, at least 3 months. Actually, sa akin, in-upload ko 6 months tapos may ano pa yan na, may bank stamp pa yan ng bangko.
proven na legitimate, hindi mo ginawa lang. So, kailangan bank statement with bank stamp itself. And hiningi ko rin yung supporting document or yung letter of a sponsorship dun sa UK kay Ate Mai. And at the same time, yung ID ni Ate Myla, proving na resident sila ng United Kingdom. And ano pa nga ba? Savings. Yung savings account mo sa bank. And then proving na may pumapasok from your salary, sa salary statement mo, ganon. And cover letter, napaka-importante, stating na ano ang gagawin mo doon sa UK at pinapromise mo na babalik ka sa ganitong araw at ilang days ka mag-i-stay doon. Yun lang naman yung document na na sinubmit ko online. Tapos sa naman kasi sa online, sa UKVI, medyo mahaba yung process. So yung process na yon is magtatanong sila kung magkano ang babaunin mo, saan ka pupunta, anong places, ano yung number na gagamitin mo sa UK at outside UK, yung email address mo, tatanungin din doon kasi nga doon isasend yung details ng processing. So medyo mahaba siya. If you want, you can finish today, or maybe 3 hours siya, or if you have time, gagawin mo siya the next day. Ganon. So after ng process na yon, example, nagather mo na lahat ng documents mo, naka-fill out ka na sa UKVI website, sa pinaka-last na portion is payment. So I paid 505 dirhams, or around $130 or 505 dirhams kung i-compute mo man yung exchange rate. Pero try mong i-review ulit yung finilapan mo sa UKVI kasi once na nakasubmit ka na ng payment, hindi mo na siya ma-edit. So you still have that time to edit again. And then once you're decided na, then proceed with the payment. And once you're done with the payment, i-redirect ka ni UKVI sa VFS Global with the GWF number. Yung GWF number or yung number na yon, unique number mo na yon na doon mo i-enter sa VFS Global kasama yung email address mo. Once na na-enter mo na doon, then may portal doon na kailangan mong bumili ng package. Yung services nila. So yung pinili ko is 202 dirhams na bronze package or like 205 after tax, ganun. Yung kasama sa bronze package is yung scanning of documents, pwede mo siyang i-upload sa sa portal ng VFS Global, courier package. So hindi mo na kailangang pumunta pa ng VFS. So si courier na ang magpapadala dito sa akin sa address na nilagay ko na finilapan ko din noon sa UKVI website at SMS notification. Yung SMS notification, magsasend si VFS kung na-submit na ba nila sa UKVI yung mga documents. Kung ready for releasing na yung passport, ino-notify ka din. So, ayun na nga, nag-gather ko na lahat, na-print ko na din. So, nag-print ako ng hard copy kasi just to make sure. Kasi this is my, I don't want to alam mo pagdating ko doon, tapos ay kailangan pala ng printing ng ganito kasi yung mga photocopying services nila doon medyo pricey siya. Sa akin lang, medyo pricey. So at least better, photocopy mo na, i-print mo na lahat, at least handy na lang siya pag hingi nila doon, di ba? May mga photocopying services kasi sa labas ng VFS Global. Alam mo naman, kung meron ka namang printer sa bahay, di ba? Print mo na lang, at least hindi ka na gagastos pa, di ba? So yung ginawa ko. Pagdating ko doon, na-upload ko na lahat pala sa VFS Global, lahat ng mga needed na documents like yung, sinabi ko nga yung salary statement, salary certificate, savings, yung bank statement, ganun, NOC, meron pang yung sa kay ate, yung sponsorship letter, cover letter, what else? Ano pang hindi ko na-mention? I think, yun na yun. So, once na okay mo na yun, na-submit mo na at na-save, magsasend ulit si VFS Global ng panibagong acknowledgement na natanggap na namin. At ito yung resibo. Dalhin mo to, pakita mo dun sa VFS Global.
So, pumunta ako sa World Trade Center dito sa Abu Dhabi kasi dito yung VFS Global Branch nila sa ground floor ata yun or sa mezzanine. Doon ako pumunta. Then, kumuha ko ng token number. Medyo stricto sila kasi hindi ka muna papasok doon sa pag-submit ng mga documents kung hindi ka talaga nasa tamang oras. So, at least 15 minutes before, yun ang advice, andun ka na, para at least makaready ka na. So, kumuha ako ng token, and then, pumasok ako sa kabilang side, and then, kinuha yung bag, chinek, kung anong mga gamit ang hindi pwedeng dalhin sa loob. So, nakita nila kasi nagdala ako ng Switch, yung Nintendo ko nadala ko kasi naglalaro nga ako. Kasi ang tagal pa ng waiting ko, sabi ko, maaga akong dumating doon. So, sabi ko, dadalhin ko yung Switch, maglalaro ako. Anyways, iniwan ko na lang doon sa may reception and then bumalik ako ulit doon and then free-nisk, okay na. Kung ano yung meron sa airport na the way nila i-frisk ikaw or yung equipment, ganun din doon. Kasi, syempre, for security reasons din. Anyways, pagpasok ko doon, may mga cashier, tapos, tinawag ako, and then, tinanong ako ng isang representative nila. Sabi sa akin, ano ang purpose mo? Sabi ko, for tourism, standard visitor visa ang kinuha ko. May mga tanong siya, tapos nasagot ko din naman. Yung makapal ko na document na dinala, hindi nila kinuha. Bali magpiprint ka pala ha. Sorry, may isa ka palang dadalhin na sabi din sa UKVI na ipiprint mo to kasi checklist to. Yung UKVI checklist, dadalhin mo talaga yun kasi tatanungin nila kung na may passport ka ba, check. Meron kang old passport, check. Ganon. At yung old passport pa pala dadalhin mo yun kasi while nag-fill up ka sa UKVI na website, magtatanong yung kung saan yung mga previous history mo for the past 5 years. So, yung travel history ko for the past 5 years, na-stamp dun sa luma kong passport. So, dinala ko din dun. And make sure, iniskan ko din siya at in-upload ko sa system. Sa may VFS global account ko. So, right after, nung okay na siya, yun na nga, andun na ako sa loob mismo ng UK na office sa VFS. So, hindi nila kinuha lahat ng document ko, maliban lang dun sa checklist. Sabi sa akin, that is your copy for your reference if you want. So, sabi ko, okay. So, kinuha ko na lang yun, kinap ko na lang on file. Kasi, meron na kasing na-scan, na-upload ko na lahat-lahat. So, ang ginawa na lang ng officer, kinuha yung passport ko na luma and then iniskan lahat-lahat ng travel history ko doon. Or kahit yung old visa ko from my previous company, kinuha din at iniskan doon. And then binalik din sa akin yung old passport. Kinuha lang sa akin yung new passport ko. Okay? Pagkuha ng new passport, sabi sa akin, okay, tapos ka na. Na-check na namin, na-verify na namin. Punta ka na doon sa kabilang room for biometric and iris scanning. So, bawal ang phone doon. Pero, ang nangyari kasi sa akin, pinicturean lang ako. So, guys, kailangan kapag magpapapicture kayo, kailangan yung suot nyo, prim and proper din kayo. Formal. Yung decent looking na outfit, ganun. So, ako, pinatanggal lang sa akin yung salamin ko kasi may salamin ako, guys. So, tinanggal yon. Harap ako doon sa may camera sa taas. Kasi yung camera sa taas eh. And then, pinicturean din ako sa may camera. Tapos, index finger, tapos lahat ng finger. Pero inuna yung index, tapos, ganun, biometric. After that, tapos na. Okay? So, mag-aantay ka na lang ng maximum 3 weeks for the visa releasing. Maximum 3 weeks and then, may marireceive na notification. So, nung na-upload na yung document and then tapos na yung iris ko at saka yung biometric ko, guys, ang nangyari, after 24 hours, may natanggap akong SMS na nasubmit na sa UKVI yung document ko. That's it. So, ganyan ka-easy lang, guys. So, ang ma-advise ko lang sa inyo is to prepare the necessary documents and be honest kung ano man yung nilagay nyo doon sa
UKVI form at kung ano yung mga tinatanong sa inyo doon sa VFS, just be honest. Be truthful lang. So, first, passport muna. Bring also the old passport. Kung meron kayong travel history sa old passport nyo, scan nyo din yan. Upload nyo sa VFS Global na site. Bank statement, salary statement, NOC. Yung NOC, mag-i-state yan kung kailan ka nag-start work dito sa bagong company or sa old company or sa current company mo. Usually, kapag re-request ka ng NOC, yung HR mismo alam na yun kung anong gagawin. So, request ka na lang ng no objection certificate, salary certificate, at kung nag-subscribe ka sa bangko mo sa e-statement, magandang tulong din yung e-statement kasi makukuha mo makikita mo yung pasok ng salary mo doon at saka yung saving, yung bank statement mo, ganun, for past 3 months. Sa akin kasi nilagay ko doon, I think 6 months, oo. Tapos, savings, at kung merong mag-i-sponsor sa'yo sa accommodation mo and everything, kasi may option din doon, hingi ka na lang ng sponsorship letter, and at the same time, yung bank statement ng mag-i-sponsor sa'yo, kung meron man, at yung ID nila, or permanent resident ID nila, or passport din nila. Passport kailangan din doon. So, since sa akin, hindi na ako nag-book ng hotel bookings, kung meron man kayong hotel bookings at wala kayong kakilala, make sure na yung hotel na ibubook nyo is free cancellation. Okay? For the flight ticket, hindi ako nag-upload ng flight ticket kasi hindi naman talaga nare-recommend na mag-book ka ng ticket na wala pang visa approval. Kasi sayang din. So once na okay na yung visa mo, then pwede ka nang mag-book ng ticket, di ba? So I highly recommend na mag-apply kayo for your visa is 3 months prior. Kasi kapag malapit na yung bakasyon mo and then tsaka ka palang nag-book ng application, 3 weeks pa yun, and then on those days na inaantay mo or weeks, ang mangyayari doon, mas mahal yung ticket na makukuha mo kasi palapit na ng palapit sa bakasyon mo eh. So you need to have mag-alat ka talaga ng months to get the visa done before buying a ticket kasi mas mura pa din yun. So that's it. That's it lang yung experience ko na na-share ko lang sa inyo when applying a UK visa. So, yung iba kasi hindi nila alam. Humihingi sila ng tulong sa third party na like siguro mga agency siguro ganun kasi may narinig akong ganun eh. So, ako kasi nag-DIY na lang ako kasi alam ko naman yung gagawin eh. Thank you, YouTube. Yung iba kasi magtatanong, so ilang days bago ma-release yung visa? So, it will take 3 weeks maximum. Yan, sila mismo ang nagsasabi kasi tinanong ko, sabi ko, ilang weeks ba bago ma-release yung visa? Sabi, sir, scan mo na lang yung QR code. May QR code naman doon. So, na-scan ko siya, de-direct siya sa UKVI na website and then doon, maximum 3 weeks for standard visitor visa. So, kung magtatanong kayo, like, may option ba na more than 1 year or 2 years? Meron. May babayaran ka a specific na visa kung ilang years ba. Sa akin kasi, so I don't want na, magbabayad ako ng good for 10 years, tapos mare-reject lang din naman. So, sayang din yung pera. So, for now, 6 months standard visitor ang in-apply ko. The rest, kung okay siya maging successful, and then, gusto kong bumalik ulit sa UK, kukuha ako ng long term. For now, ito muna. So, stay ako doon for 20 days kay ate, and let's explore UK, Wales, Scotland, Northern Ireland, di ba? Ganda. So, matagal ko na itong pinapangarap. Ngayon na nandun na si ate. So, ito na yung chance, di ba? So, that's it. That's how I process my UK visa. So, easy lang siya, guys. Basta wag ka lang kabahan. Pagdating mo doon, just be truthful. Kung anong tanong sa'yo, sagutin mo lang siya. Okay? And that's it. Thank you so much for watching my podcast. I hope you have learned something from this content, and I'll see you again. Bye!